Sa wakas, nakita niya si Sabrina, nakasandal sa isang poste. May nangyari sa kanya, at may malaking hiwa sa kanyang binti. Binuhat siya ni Howard at dinala sa isang mansion. Basang-basa at nanginginig si Sabrina. Tinanong siya ni Howard kung maaari niyang tingnan ang sugat nito, pero tumanggi si Sabrina. Hindi ito ang tamang oras para magpakalakas, sabi ni Howard. Kung magkakaroon ka ng impeksyon, maaaring mamatay ka. Pero patuloy na tumanggi si Sabrina, sinasabing kaya niyang alagaan ang sarili. Kahit na sila na lang ang natitirang tao sa mundo at nasa isang emergency na sitwasyon, hindi pa rin magkasundo ang dalawa. Sinabi ni Howard na may plano siya. Dahil hindi nila alam kung gaano katagal ang bagyo at maaaring lubos na malunod ang kanilang dating silungan, iminungkahi niyang gawing bagong tirahan ang mansyon na iyon. Pumayag si Sabrina at nagtanong kung paano nila sisimulan. Sinabi ni Howard na dahil sa sugat ni Sabrina, wala itong magagawa upang makatulong, kaya't dapat itong manatili doon at maghintay. Si Howard, na minsang isang malaking gigachad, ngayon ay nagmistulang isang batang tupa na nahuli sa bagyo, habang ang babae ay naghihintay lamang at ang panahon ay patuloy na lumalala hanggang sa punto na nagsimula bumagsak ang nyebe. Pagdating sa kanilang silungan, nakita niyang lubog na sa tubig ang lahat, pati ang kanilang generator ay sumuko na. Nagpasya siyang kunin ang makakayang pagkain hanggang sa isang pagbogso ng tubig at hangin ang nagpabagsak sa mga gulay na kanilang inani. Kinuha niya ang lahat ng makakaya at nagmamadaling umalis. Hindi maganda ang kanilang kalagayan. Ang pagkain na mayroon sila ay tatagal lamang ng 2 araw. Imposibleng mangisda sa ganitong kalagayan. Nasa walang pag-asang sitwasyon, napilitan siyang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Dumating siya sa zoo at naroon si Dummy, ang tigre, na sugatan matapos makipaglaban. Ang plano ni Howard ay gamitin ang kakayahan ni Dummy sa pangangaso para makakuha ng pagkain, ngunit nang makita ang kalagayan ng hayop, sinubukan niyang dalhin ito sa kotse para gamutin ang sugat nito. Ngunit hindi man lamang gumalaw ang tigre. Sumigaw si Howard, sinisikap na hikayatin ang tigre na sumunod sa kanya, ngunit nag-umangil ang tigre, nagpapahiwatig na gagawin nito ang nais nito. Sinabi ni Howard sa sarili na laro lamang ito at hindi siya dapat masyadong maapektuhan. Kaya, tinalikuran niya ang tigre, at iniwan ito sa isang napakalungkot na eksena. Pagbalik sa bahay sa tuktok ng bundok, nakita niyang nakahandusay si Sabrina sa bangkita. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at sinabi ni Sabrina na gusto niyang mangolekta ng tubig ulan upang pakuluan para sa kanilang ngunit nadapa siya at hindi makabangon. Ginawa ng ating bida ang magandang gawain ng pagbuhat kay Sabrina papasok ng mansion, ipinakita sa atin ang isang magandang eksena. Sa isang ultra-chad red pill na galit, sinampal niya ng malakas si Sabrina na napaungol ito. Sinasabing mula ngayon siya na ang gagawa ng mga desisyon. Pagkatapos, inihagis niya ito sa kama, at sinabi na kukuha siya ng first aid kit. Pagkatapos linisin ang sugat ng dalaga, tinanong siya nito kung ano ang plano niyang gawin. Sinabi ni Howard na minsan niyang nakita ang isang grupo ng mga osa at bukas ay susubukan niyang mangaso. Pinaalalahanan siya ni Sabrina na ang mga ligaw na osa ay laging naaalala ang amoy na nagpapahiwatig ng panganib sa kanila at nananatiling napaka-alerto. Sinabi niya na hindi ito mahalaga dahil may mga armas siya. Ipinakita niya ang isang baril na nahanap niya sa ilalim ng unan ni Sabrina nang pumunta siya upang kunin ang mga mahahalagang supply mula sa kanilang lumang silungan. Sinabi niyang iniwan niya ang mga bala dito at iniabot ang baril pabalik sa babae. Tinanong siya ni Sabrina, ano ang gagawin natin ngayon? Sinabi ni Howard na ayaw niyang itago ang baril, at umaasa na ang kilos na ito ay makatulong upang mawala ang pagdududa. Sabrina sa kanya. Pagkatapos magpaalam, naghanda na siya para sa pangangaso kinabukasan. Sa ganitong kalagayan, dumating ang ika-121 na araw ng Apocalypse.
Ulan ng nyebe sa labas kaya nagbalot si Howard ng mainit na kasuotan at naghanda para sa pangangaso. Iniisip niya sa sarili na hindi niya alam kung paano pumatay ng manok, lalo pa ang osa. Habang iniisip ang mga bagay na ito, isang grupo ng gutom na mga lobo ang nagmamasid sa kanya. Nagpatuloy siya sa pangangaso, ang malamig na hangin ay nagpapabago ng kanyang hininga sa usok at ang tanging naririnig ay ang hangin at ang kanyang mga yapak sa nyebe. Narinig niya ang isang tunog, kaya mabilis siyang pumihit at nagposisyon. Ngunit wala siyang nakita, nawalan siya ng bilang kung ilang beses na itong nangyari. Alam niyang malapit na ang mga osa ngunit tila alam ng mga ito ang bawat kilos niya. Marahil tama si Sabrina. Marunong magtanda ng amoy ang mga osa. Pagod na siyang mag-aksaya ng lakas, kaya sinubukan niyang gamitin ang lambat para mangisda. Ngunit may isang malakas na bagyo at ang agos ng ilog ay napakalakas. Wala siyang pakialam at itinaas pa rin ang lambat, nagdasal na sana ay may mahuli. Agad niyang naramdaman ang hatak sa lambat at bago pa siya makapag-isip, nahila na siya ng agos ng ilog. Sobrang lamig ng tubig, at sa pag-ahon niya, naisip niyang umuwi na lamang at magpainit sa tabi ng apoy. Sa puntong iyon, nakita niya ang kanyang hinahanap, isang osa. Mabilis siyang nagtago upang hindi siya makita ng osa at hinanap ang baril. Mula sa kanyang bag, hinugot niya ang shotgun. Naghanda siyang mag-aim at mag-shot, huminga ng malalim, at sablay. Napakalakas ng recoil ng shotgun na tumama sa kanyang ilong at nagdugo. Sa gitna ng kanyang kalituhan, napansin niyang papalapit na ang mga lobo. Sa kabutihang palad, dala pa rin niya ang shotgun kaya't may tsansa siyang mabuhay. Ngunit, matalino ang mga lobo, napagtanto nilang sugatan si Howard kaya't tumakas na lamang sila. Hindi naintindihan ni Howard ang nangyari ngunit sa kanyang sitwasyon, dapat na siyang magpasalamat. Pagdating sa mansyon sa tuktok ng bundok, nakita niyang naghihintay si Sabrina, nakabalot ng kumot at nagpapainit sa tabi ng apoy. Sa wakas, may magandang nangyayari para sa kanya. Agad niyang hinubad ang kanyang damit, ngunit dahil siya'y galing sa ilog sa gitna ng nyebe, ang nais lang niya talaga ay magpainit sa tabi ng apoy. Si Sabrina ay nahihiya sa una, ngunit nakita niyang seryoso si Howard at unti-unting naging komportable sa sitwasyon. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Sabrina ang isang litrato sa wallet ni Howard ng isang babaeng may kaparehong katangian sa kanya. Tinanong niya ito tungkol sa litrato habang si Howard ay nakahubad na sa tabi ng apoy. Sinabi niyang ito ay kanyang ex-girlfriend. Sinabi ni Sabrina na maganda ito at tinanong kung bakit sila naghiwalay. Sinabi ni Howard na gusto niyang magkaroon ng pamilya, ngunit hindi pa handa ang babae. Tinanong ni Howard si Sabrina kung may karelasyon ito, at sa kasamaang palad, sinabi nitong meron, isang lalaki na nagngangalang Lawrence. May PhD si Lawrence mula sa MIT at siya ang CEO ng isang kumpanya ng teknolohiya. Malaking tao si Lawrence sa industriya. Sinamantala ng bida ang pagkakataon upang mangasar, sinabing maaaring matagumpay si Lawrence ngunit kulang ito sa panlasa sa mga babae dahil mahirap ang buhay kasama si Sabrina. Hindi tinanggap ni Sabrina ng magaan ang biro at sumigaw sa kanya. Sa init ng sandali, nakalimutan niyang nakahubad si Howard at nakita niya ito ng buo. Sa kanyang pagkataranta, tinakpan ni Sabrina ang kanyang mga mata at natapon ang kumot, dahilan upang makita ni Howard ang kanyang dibdib. Labis na nahihiya si Sabrina at pinagbabato si Howard ng mga bagay habang sinisigawan itong umalis. Lumabas si Howard ngunit may ngiti sa labi at ang imahe ni Sabrina sa kanyang isipan. Ngunit, hindi nakakatulong ang pagkakaroon ng pagtayo sa harap ng gutom at pagod. Dumating ang susunod na araw at patuloy ang pagsisikap ni Howard na manghuli ng osa. Ngunit bawat beses na siya'y papalapit, naglalaho ang mga ito. Hindi rin siya sanay sa paggamit ng baril kaya't hindi naging madali ang kanyang gawain. Gayunpaman, patuloy siyang nagsusumikap ngunit walang resulta.
Ang magandang bahagi ng lahat ng ito ay mas madalas nang kausapin ni Sabrina si Howard, at hindi na siya nagrereklamo kapag umuuwi itong walang dalang pagkain. Subalit, napansin ni Howard na parang nanghihina si Sabrina, na hindi na magandang sinyales. Hindi gumagaling ang mga sugat nito at matagal na ring hindi sila nakakakain ng maayos. Sa kabila ng kanilang kalagayan, ang bida ay may hawak pa ring pag-asa na magiging maayos ang mga bagay kinabukasan. Binanggit niyang magtayo ng isang bitag, isang hukay na may matutulis na kahoy sa ilalim at tinakpan ng mga dahon ng repolyo. Ang pag-asa niya ay, dahil taglamig, hindi makakatiis ang mga lobo sa tukso ng mga dahon. Sabi ni Sabrina, dapat sana'y kinausap siya ng bida tungkol dito, dahil delikado ang gumawa ng maraming manu-manong trabaho sa ganitong sitwasyon. Sinabi ng bida na nasa limitasyon na siya, wala na siyang lakas para magtayo pa ng isa pang bitag na ganoon. Ibig sabihin, inilaan na niya ang lahat, bukas, sila'y mabubuhay ba o hindi. Kinabukasan, nang dumating siya sa lugar kung saan niya itinayo ang bitag, nakita niyang hindi ito nagtagumpay. Pero, teka, may dugo, tumakas lang ang hayop mula roon. Kaya agad niyang sinundan ang bakas ng dugo, nagdadasal na patay na ang hayop. Sa wakas, narating niya ang isang parang kung saan nakita niya ang dalawang lobo na nilala pa ang laman ng isang hayop, ang hayop na marahil ay magiging pagkain nila. Sa pag-realize na ito na ang kanyang pagkakataon, hinugot niya ang kanyang baril at sa halo-halong gutom, takot, at galit, pinaputukan niya ang mga hayop. Siyempre, hindi niya tinamaan ang mga lobo at ang mga hayop ay tumakbo palayo, dala-dala ang piraso ng patay na osa. Napagtanto niyang nawala na ang huling pag-asa nilang hindi mamatay sa gutom, ay napaluhod sa nyebe. Sinubukan niyang sabihing laro lang ito at dapat niyang kontrolin ang kanyang emosyon, pero ang totoo, sobrang hirap na ng kabiguan ito. Sumigaw siya ng buong lakas, isang sigaw ng pagkadismaya ng isang taong umabot na sa kanyang hangganan. At dumating ang araw na 1:26, ang natitirang pagkain nila ay literal na isang kamatis at isang dahon ng repolyo. Sinabi ni Sabrina na siya na lang ang kumain dahil hindi siya nakatulong ng husto kamakailan. Sinabi ni Howard na pareho silang namamatay, hindi na kailangan ng sobrang pride. Tahimik siyang sumang-ayon. Sinimulan niyang ikwento na hanggang siya'y mag-18 anyos, isa lang siyang papat na pinamamahalaan ng iba, lalo na ng kanyang ama, na napaka-autoritaryan at madalas siyang ikulong sa kanyang silid, hindi siya makalabas at makipaglaro sa ibang mga bata. Ang ama niya ay sobrang salbahe at hindi siya pinapayagang mag-drawing. May seryosong problema ang ama niya sa emosyon at lahat ng ito ay ibinuhos sa kanya, sinasabing maaari lang niyang bigyan ng karangalan ang pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya, at nawala siyang halaga kung wala ang kapangyarihan ng pamilya nila. Ipinaliwanag ni Howard na nauunawaan niya ito at pareho silang nagkaroon ng masamang buhay. Sinabi ni Howard na palagi siyang nagsikap sa lahat ng ginawa niya pero hindi siya kailanman nabigyan ng gantimpala, palaging namumuhay ng isang pangkaraniwang buhay na hindi kinikilala ng kahit sino. Tinanong ni Sabrina kung mayroon siyang anumang uri ng lakas na magpapasikat sa kanya. Sinabi ni Howard na kung mayroon man siyang lakas, ito'y ang hindi sumuko. Kapag nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay, hindi siya tumitigil. Nabanggit niyang nanood siya ng maraming Naruto at iyon ang kanyang ninja way. Tinanong ni Sabrina kung lumaban ba siya para sa gusto niya dahil puno ang mundo ng mga taong nagsisikap at ang tanging paraan upang makilala ay mas magningning kaysa sa iba. Sinabi ni Sabrina na ang layunin niya ay maging independyente at malalaman ni Howard ang kanyang layunin kapag tunay siyang nagsumikap para sa isang bagay. Tinanong ni Howard kung ang pagtulong ba kay Sabrina na makaligtas ay magbibigay sa kanya ng pagkilala. Sabi niya, ang tanging gusto ko lang ay marinig minsan mula sa isang tao na mahalaga ako. Tinanong ni Sabrina kung paano niya mapapatunayan na independent siya sa pamamagitan ng pagpayag kay Howard na tumulong, pero ang totoo,
halos mamatay na sila sa gutom kaya't binitawan na niya ang kanyang pride at tinanggap ang tulong ni Howard. Kinuha ng bida ang dahon ng repolyo at umalis sa silid, halos hindi makalakad sa sobrang hina. Bago umalis, sinabi niyang kung hindi siya makakabalik pagkatapos ng 3 araw, marahil patay na siya at mahahanap ang kanyang katawan sa isang bati sa silangan ng mansyon, at kung mangyari iyon, gagawin niya ang tama. Iniwan niya si Sabrina na nag-iisa at takot na takot. Sana hindi siya nagbibiro tungkol sa kanibalismo. Sa labas ng mansion, kinausap ni Howard si Ed, ang mannequin na matagal nang naging tanging kaibigan niya sa apokaliptikong mundong ito. Sinabi niya rito na hindi talaga siya lumaban para sa anumang bagay dahil wala siyang lakas ng loob para ituloy ang isang bagay, sa halip, lagi siyang nagrereklamo sa lahat ng bagay. Inamin niyang ginagawa niya ito para isisi sa iba o sa mundo ang kanyang pagkukulang sa pagtanggap ng kanyang sariling mga responsibilidad. Lagi niyang pinipili ang madaling paraan upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon, at mahihirap na desisyon. Sinabi niya na sana'y mas inesikaso niya ng mabuti ang maraming bagay, tulad ng sa kanyang pamilya, sa kanyang ex-girlfriend, sa kanyang pag-aaral, at kahit sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ngunit sa huli, lagi na lang siyang samisilong sa isang ligtas na sulok kung saan maaari siyang magreklamo tungkol sa mga bagay-bagay tulad ng isang malaking aiyakan. Sinabi ng bida kay Ed na hihinto na siya sa pagrereklamo at hindi na niya ito gagawin muli. Pagkatapos, itinulak niya si Ed mula sa balkonahe ng mansion, sumisimbolo sa kamatayan ng kung sino siya dati. Ang kwento ay nagpatuloy at nakita natin ang isang pambabaeng kamay na humahawak ng kutsilyo sa kusina, si Sabrina, nakatayo sa ibabaw ng isang nakabulagtang katawan, ang walang buhay na katawan ni Howard. Itinaas niya ang kutsilyo at nang pabagsakin niya ito, nagising siya, isang panaginip lang pala iyon. Lubos siyang nabigla sa sinabi ni Howard bago siya umalis na nagdulot ng ganitong panaginip. Napagtanto niya na hindi dapat sila nananaginip sa mundong iyon, kaya't ang pagkakaroon ng panaginip sa loob ng mundo ng laro ay talagang makabuluhan. Pero balik tayo sa araw na 127 na Apokalipsis. Nakita natin si Howard na nagbubungkal ng nyebe at naglalakad ng hirap na hirap patungo sa gilid ng ilog na pinagbagsakan niya noong nakaraang araw. Naalala niya na nang mahulog siya sa ilog, iyon lang ang pagkakataong nakalapit siya sa osa. Sa ibang pagkakataon, palagi silang nakakatakas nang wala siyang tsansa na makalapit, na nangangahulugang natatakpan ng tubig ang kanyang amoy. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya na parang sugal, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ito na lang ang tanging tsansa niya para mabuhay. Samantala, sinusubukan ni Sabrina na manatiling gising dahil natatakot siyang muling managinip. Dahil sa gutom at kawalan ng tulog, nagsimula siyang maghalusinasyon ng kanyang ama na sinasabi sa kanya na siya'y walang kwenta at hindi siya mapupunta sa ganitong sitwasyon kung sinunod niya ang landas na inilatag nito para sa kanya. Sumigaw siya rito, na mawala ito, na pansamantalang nagtagumpay. Kinuha niya ang kamatis na literal na tanging pagkain niya at naalala ang mga salita ni Howard at ang kasunduan nila. Ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na patuloy na lumaban at patunayan na kaya niyang mabuhay mag-isa. Ilang oras ang lumipas at nakita natin siyang manatiling gising hanggang marinig niya ang isang kakaibang tunog at napagtanto. Sa susunod,